So yung palang ginagawa nating triangle, bias pala yun. Bias ng yung sa taas, bias ng resistance, yung sa baba, bias ng support. So, kung nakikita mo yung monitor ko, nakikita mo monitor ko, ito, ito, ito yung bias niya. Saka ito yung bias niya kasi yun yung dalawang triangle ng resistance, di ba? Pag, 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 kunyari wala pa yung nandun sa harap, so yan nag-start ang short mo. Yan ang resistance mo. Simula dyan, short ka na. Simula dito, short ka na. Resistance. So kung yan sa 4 hours. Ngayon, kita mo naman, di ba, tumama. Kaya lang nagkaroon ng panibago dito kasi may na-break yan. May na-break yan dito eh. Kaya nagpanibago na ganun. Etong dulo na isa. Kita mo tong dulo na green? Dito yan, di ba? So kung i-measure mo yung yung support mo. Yan support mo. Kung i-measure mo yung bias niya, yung resistance niya sa taas. Saka itong support mo sa baba ng fibs mo. Eksakto yan, no? Entry. Ayan, no? 0 saka 008. Diba? Ang galing. Ayan, no? 0 saka 0.08. Entry. Oh, sakto, di ba? Right? Anyway, kaya nagkaroon ka rito ng ganito, ayan, ng resistance. Kasi siguro dahil na-break niya to eh. Na-break niya itong na to eh. Support and resistance mo eh. Na-break niya, tapos dyan siya nag-pull back. So, yan yung pangalawang pan mo. So, pag kinonekta mo yung dalawang yan, yan ngayon yung bias mo ng, yan ngayon yung trend line mo. Diba? Trend line mo. So kung gusto mong kunin to, kung gusto mong kunin yung banda rito kung saan yan maglalay, edi i-fibs mo rin to. Fibs mo to, saka yung last na bias mo doon. 0.25. Ayan. 0.2508. Itong tatlong yan ang laging binabalikan. Unless na ma-break sila. Di ba? Nakuha mo na naman yung sukat. So, yan yung bias ng 4 hours. Which is, ngayon, alam na natin na ang trade natin dapat short. Right? So, didelete ko lahat to. Didelete ko lahat yan. Kukunin ko yung bias. Ito yung bias na. Dito. Yeah, makukuha natin yan, mama. I-explain ko sa'yo kung ano yan. Yan sinasabi mo na yan. Nakita din namin yan. Tulog ka kasi ng tulog eh. Bago ka magising, ang dami na napag-aralan. ito. Ito na yung bias ng 4 hours natin. Alam natin kung saan nag-umpisa, di ba? Saan nag-umpisa yung bias ng 4 hours natin. So may idea na tayo. So ito na yung dito nag-umpisa yung mga short natin. Yeah. So lipat tayo ng 45 minutes. So sa 45 minutes, ito yung bias mo. Pantay din ng bias na yun. Ito. Kung kahapon, nag-trade tayo ng short, ang laki ng kinita natin. Using the bias, right? Mario? What the heck? Ikaw yun. Ito yung bias ng 45 minutes natin. Saka dito. Yan.
So, kung nag-trade tayo kahapon using itong bias na to, yan o. Itong mga app na yan, hindi dapat yan dapat ang exit natin. Yung mga green, hindi entry yan, exit yan. Sa atin entry yan eh, dapat exit yan. So, ito na yung bias natin dito. So, kung gusto nating pumasok sa 45, ito yung entry natin sa 45. Ito, saka yun, pag mineasure mo yan, tatama dapat doon yan. .25, oh. Which is, ito yan. Oh. Yan. So, punta tayo ng, naggawa na natin yung bias natin sa 45, punta tayo ng 5 minutes. Ito, 5 minutes. See? Ito na yung bias natin ng 5 minutes. Ito na yung entry natin dapat. Ito, entry natin to dapat ng short. See? Ito. So, kung dito tayo nag-short kahapon, naka-short pa tayo hanggang ngayon. Oh, shit. Mataas na naman. Hindi ako naglagay ng stop loss. Diba? Bababa yan. Naka-short ako kanina eh. Nakalimutan ko. Hindi ko napansin. Anyway. So, dito yung entry natin dapat ng short. Kung yan ang short natin, ito meron tayo ditong bias ng banda rito. Yan, itong area na yan. Yan. So yan ang entry natin dapat dito sa along ng bias natin, short. Tapos ang exit natin, etong mga ko na to. Itong mga green na to sa support. Ngayon, ito yung sinasabi mo. Ito yung sinasabi mo. Oh, yes. Yeah. Kaya ko konti yung nakikita natin sa taas kasi yung trend niya is downtrend. So, pailan-ilan lang yung mga nabe-break niya. Kung gusto natin kunin to, right? Ito yung bias mo, ayan oh. Sas ito yung ito yung down mo. So, pag tinibs mo to, from dito sa last na bias mo, na resistance bias mo hanggang doon, right? Tama yung entry mo. Eksakto. Oh. Kita mo? Ito, which is nag-gliding din sa bias mo rito. Yan ang entry mo ng long. Ito yung sinasabi mo ngayon, yung kung kailan yung kailan. Right? Kasi, ito, pag dinrawing mo itong regression na yan, regression dito, nagkaroon ka ng parallel. Right? Nagkaroon ka ng parallel. Pero, kung iisipin mo, meron kang mga green dito. Yung green na yan, hindi yan dun sa main trend. Dito lang ang pinag-uusapan natin. Itong parallel mo na to. Dito. Yan yung ine-enter natin kahapon na bumabalik agad. Oo. Yeah. Oo, tama yung pagkakaintindi mo. Or by measurement. Makukuha mo kung yun na yung dulo. Kasi ang kailangan natin dito na green is itong last na green, which is hindi man natin alam kung ano yung last na green, di ba? Pero yung last na green, i-base mo dito sa previous green, binrake niya yan.
Ito, binrake niya yan, no? So, kung ito yung last na green mo, binrake nung sumusunod na green, yan yung hinahanap mo na green, pwede mo nga yung entryhan yan dito sa susunod na green. Kasi binrake niya tong unang green eh. Nakuha mo? Kung binrake niya tong unang green, nung sumunod na green, ibig sabihin maglolong na siya. Kasi na-break niya na. So ang entry mo, yeah, yeah, yeah. Yan, na-break niya na, di ba? So nung na-break niya na yan, ang entry mo na etong green na to, which is yun na yung green na dapat na ina-up mo. Right? Ngayon, yan yung hindi lahat ng green. Sige. O yan, game. Nilalakyan ko para makita mo ng gusto eh. Yan, okay. Oo. Di ba ang dali? tapos, 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 ta- tapos, ito yung bias mo, right? Ayan yung kwan mo, bias mo. Which is yan din yung exit mo, sabay yan din yung entry mo ng short. Di ba? Kasi ito yung kwan mo eh, ito yung bias mo eh. Itong bias mo, trend line mo, tumama na yung trend line mo, tapos tumama pa doon, tapos ito yung entry mo, yan yung short mo, yan yung matagal. Kasi ang bias natin is short. Di ba? Ngayon, ito yung pag-re-entry. Nakita mo yung nakita mo to, 'di ba? Ang dami niyan. Hindi lahat ng green na 'yan, natsyempohan mo lang yung kahapon, hindi lahat ng green na 'yan is dito sa main trend line mo. Ang kukunin mo lang, yeah. So ang laro nito is yung huling tatlo, 'di ba? Yung huling tatlo, itong ibe-break niya yung huling tatlo, ibe-break nun, tapos ang entry mo yung pinaka last na yan. Anyway, pagdating dito ngayon, yeah, yeah. So dito ngayon lilipat ako sa, nakikita mo yan, madami yan, di ba? Uh, let's say let's say nag let's say dito sa unang green, nag-exit ka dito. Dito sa unang green nag-exit ka. So somewhere around here nag-exit ka. Ito, exit. Yan, nag-exit ka dyan. Gusto mo mag-re-entry. It's either may binasag o walang binasag. Na-break niya tong resistance o hindi niya na-break. Basta yan ang area mo, no? Yan ang area mo. Dito gagawa ka ng trend line. Hanggang dito sa binasag niya, gawa ang trend line. Kukunin mo yung pinakamataas. Yung last na pinakamataas o yung last na dito sa kaliwa mo, right? Ito, may green dito sa kaliwa mo. So ito, lalagyan mo ng resistance. Tapos yung dito sa baba, yung lumagpas dyan, yun ang entry mo. Kasi lumagpas dito, divergence yan eh. Tingnan mo. Ito, pumunta doon, divergence. Tapos ito, sa baba, tumaas.
Divergence siya, no? So, itong entry mo, yung hindi lumagpas dito. Yan. Yeah. And then, ito pa yung isang, na-break niya rin diyan. So, yung pagkatapos niyang ma-break, pwede mong kunin din. Yan. Yan. Ito, dito, lumagpas siya, pero doon hindi. So, ibig sabihin, hindi niya nalagpasan yung resistance mo. So, ito yung entry mo. Di ba? So, ito din ang, yeah. Tapos, ito rin ang kwan mo. Ito rin ang stop loss mo. Yan din ang SL mo. Kaya yung re-entry. So, ako na-miss. Yeah. Dapat mag-stop loss na ako kasi pag inabot niya to, reversal na yan. Pero magpo-pullback naman yan. Tapos tataas ulit doon ako mag-exit. Kasi malapit na to sa measurement natin kanina ng 4 hours. Hindi pa rin. Alam ko, kukunin niya pa rin yung pinakailalim dito. Ito. Ito yung bias saka yun ang bias So, kung i-measure ko to, kung hindi niya to i-break, ang bagsak niya, somewhere around here. Uh, 1.98, between 1.98 and 2. Yan siya babagsak. Ito, yung area na yan. Sa 4 hours. Oh, XRP. Kasi yan pa yung bias niya, kitang-kita mo, liwanag, So, yun, ang exit natin is sa 5 minutes. Ang bias natin is short. Ang exit natin, itong mga green. Pag nag-green. Yeah. So, mapaplano mo na yung, mapaplano. Yeah. Yeah. So ngayon eto, tamo to, overbought na to, right? Mag-overbought na yan, no? Pero hindi niya pa naaabot yung bias ko. Ay, yung divergence ko. Ayun ang divergence ko, stop loss. So kung bumalik yan na hindi niya inaabot yun, short pa rin yan. Diba? Ako nag-entry dito sa divergence dito sa baba kanina. May divergence dito kanina kailan binrake niya na Pero naka-short ako. Nag-short ako. Kasi alam ko malalim pa to So pag ito na-break niya, kasi ang actually hanggang dito yan sa divergence mo Ang SL mo hanggang dito sa divergence mo divergence sa trend line mo ito. Yan talaga ang pinaka main trend line mo, di ba? Yan pinaka trend. Yan hanggang diyan yan. So kung i-measure ko hanggang dito hanggang doon, dapat ang maximum nito hanggang dito lang. So dito, right, hanggang dito sa pinaka low, punta ka ng 786 hanggang dito siya aabot. Maximum na yan, hanggang dito siya aabot. Yan. Tapos bababa na yan. Yun ang pinaka-max niya. Pag nalagpasan niya tong divergence mo rito sa pag-break niya ng kwan. Ayun, na-break niya kasi itong support Pinrake niya tong support Pag nalagpasan niya yung support na yan, nalagpasan niya yung divergence, dapat hanggang dito na lang yan. Pag na-break niya na yung divergence mo, mag-go ka na yan. Magre-reversal na yan pag na-break niya pa to. So, mangyayari dyan, aabot yan sa taas, bababa uli yan, tapos sa taas na.